Malinaw na sinabi ni Jesus na, sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sa ibang salita, sa daang ito. Ibig sabihin ba ng ekspresyong, kundi sa pamamagitan ko, ay may 10, 20, o 100 daan? Sinabi niya na iisa lang ang daan. Ang Diyos ay ang daang patungo sa kaharian ng langit, sa kaligtasan, at sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang daang patungo sa kagalakan para sa mga nalulungkot, ang daang nagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan sa mga nagdurusa at inuusig, ang daan kung saan magkakaroon ng kasama ang mga nalulungkot at nag-iisa, at ang daan kung saan lagi tayong sinasamahan ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero ano ang mangyayari sa kaluluwa niyo kung maiwawala niyo ang daang ito? O kung iiwan niyo ito, dahil inakala niyong wala itong katuturan? Malinaw na binanggit ng Diyos na, ngayon, tanging walang hanggang kaparusahan ang naghihintay sa kanila. Buksan natin ang Jeremiah chapter 2. Tingnan natin ang verse 8. Hindi sinabi ng mga pari na saan ang Panginoon, silang nagsisihawak ng kautusan ay hindi nakakilala sa akin. Ang mga pinuno ay sumuway sa akin, at ang mga propeta ay nagsalita ng propesiya sa pamamagitan ni Baal, at nagsisunod sa mga bagay na walang pakinabang. Kaya't makikipagtalo pa rin ako sa inyo, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ng inyong mga anak ay makikipagtalo ako. Sapagkat tumawid kayo sa mga baybayin ng Kittim, at inyong tingnan, at magsugo kayo sa Kedar, at magsuring Mainam. At inyong tingnan kung may nangyari ng ganitong bagay. Nagpalit ba ang isang bansa ng mga Diyos, bagaman sila ay hindi mga Diyos? Ngunit ipinagpalit ng bayan ko ang kanilang kaluwalhatian, sa hindi pinakikinabangan. Magtaka kayo, o mga langit, sa bagay na ito, at magulat kayo, mawasak kayong lubos, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay. Sa huli, ang pagtalikod sa Diyos, ay nangangahulugan ng pag-iwan sa Diyos na siyang daan. Sa ibang salita, naligaw sila ng daan. At gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan, na hindi malagyan ng tubig. Ito ay walang kabuluhan at di mahalaga. Ang buhay ng mga taong iwinala ang Diyos at naligaw ng daan ay walang kabuluhan. Hindi ba't sinabi rin ni Solomon tungkol sa buhay ng mga walang takot sa Diyos? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Mga kapatid, nahanap na natin ngayon ang daan. Hindi tayo dapat na maligaw pa mula sa daang nahanap na natin. Tingnan natin ang propesya sa Micah chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas sa mga burol, at ang mga tao ay magpupuntahan doon. At maraming bansa ang darating at magsasabi, halik kayo, tayo'y humahon patungo sa bundok ng Panginoon, at sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Dito, ang salitang daan ay may kahulugan na landas. Sa Bibliang Ingles, ito ay ipinapahayag bilang His way, na nangangahulugan ding landas. At tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Hindi ba't tinatag ng Diyos ang kanyang kautusan sa Zion, at binuksan ang maluwalhati at totoong daan, para makarating tayo sa walang hanggang kaharian ng langit? Para hindi tayo maligaw at magpagala-gala, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay pumarito sa lupa bilang liwanag ng katotohanan, at nagpakita bilang liwanag sa madilim at mapanglaw na mundong ito. Tinawag nila tayo, na mga anak nila, sinasabing, magtipon kayo sa Zion. Kaya saan man nila tayo akayin, hindi tayo dapat na maligaw, o lumihis mula sa tamang landas, hanggang sa huli. Taos puso akong umaasa na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay lubusang makakatanggap ng masaganang biyaya ng kaharian ng langit na ipagkakaloob ng Diyos sa atin.